Sinusulit na nga namin ang pamamasyal hanggat kaya pa namin at hanggat bata pa ang aking buchongchong. Dito kasi sa Japan ay tinuturuan ng mga bata na maagang maging independent. Ilang taon na nga lang ay may sariling mundo na rin ang aking buchongchong. Dito nga sa Porto de Europa ang aming naging destination. Mula sa Nagoya ay bumiyahe kami na mahigit 3 oras para marating ang Wakayama City. Aakalain mo nga talaga na parang nasa Europe ka. Dahil sa ginawa nila ng mga building na ito na talaga namang European vibes. Inikot na nga lang muna namin ang lugar. Itong nilalakaran nga namin ngayon ay ang kanilang flower shop and cafe. Pwede kayo magkape dito habang ini-enjoy ang view. Marami rin silang mga organic plants dito na pwede ninyong bilhin. At meron nga rin silang attraction dito na pwede ninyong sakyan. Kaya nga lang ay magdala kayo ng damit, kung hindi ay basang-basa kayo na uuwi. Gusto nga daw sumakay ng aking buchongchong dyan dahil wala naman kaming dalang pamalit na damit ay hinila ko na lang siya dito sa kabilang part ng lugar. Dito nga sa pinasukan namin ay kitang-kita mo pa rin ang European vibes. Kahit hindi pa nga ako nakarating ng Europe ay parang ito na rin yung nakikita ko sa mga vlogger na nakarating na nga doon. Pagkatapos namin mag-ikot ay dumiretso naman kami dito sa kanilang ichiba or sa kanilang market kung tawagin. Iba't ibang klaseng mga seafoods ang pwede ninyong ipaluto at kainin dyan. Kung mapapasyal kayo sa Wakayama ay itry nyo ang kanilang sikat na umeboshi or salted Japanese flam naman sa English. Sunod naman naming pinuntahan ay ang Wakayama Castle. Sabi ko nga kanina ay hanggat kaya pa namin ay susulitin na namin ang gala. Hanggat kaya pa ng mga tuhod namin na umakyat sa ganito katatarik na lugar. Habang may lakas ka pa at may budget ka naman para gumala ay go for it na. Gala hanggang kaya pa, no regrets later, ika nga. Pag dumating ang panahon na wala na kaming lakas gumala ay pinapanood ko na lang itong mga good memories namin, diba? Ay siya, ang dami ko nang sinabi. Nandito na nga kami sa pinakatuktok ng Wakayama Castle at meron nga makitid na pathway dito para maikot ninyo ang kabuuan ng castle. Pagkatapos naming maikot ang lugar ay dumiretso na rin kami sa hotel kung saan kami mag-i-stay ng isang gabi. Magpahinga nga lang daw muna kami saglit dahil meron pa kaming pupuntahan. Ganito nga ang view na makikita mula sa aming room. At sa kabilang side naman ay kitang-kita nyo riyan ang Kansai Airport na matatagpuan sa Osaka. Meron na nga rin silang mana exchange dito sa loob ng hotel. Lumabas na nga rin kami kaagad pagkatapos naming magpahinga. Mula nga sa hotel na tinuluyan namin ay maglalakad ka lang ng 10 minutes at mararating mo na ang Rinko Premium Outlet. Kung hindi nga lang umuulan ng mga oras na yan ay kanina pa naglaro sa dalampasigan ng aking buchongchong. Napakaluwang nga talaga ng outlet mall na ito, kay sarap talagang mag-shopping. Kulang nga lang ay ang pang-shopping. Kanina ko pa nga tinitignan itong Ferris wheel nilang ito para kakong kay sarap sumakay dyan. Ito naman magtatay ay agad-agad nang nakabili ng ticket. Tignan nyo naman kung gaano sila kasweet. Hindi mo aakalain na para lang silang aso't pusa na laging naghahabulan sa bahay. What? Ako naman ay pinakikiramdaman ko ang Ferris wheel dahil nga sa maulan at malakas ang hangin ay hindi kaya kako ito bumagsak. Kung hindi nga lang talaga maulan no mga oras na yan ay kay ganda talaga nitong pagmasdan. Lalo na sa gabi talaga namang kay romantic tapos ay kasama pa ang iyong nililigawan ay for sure ay masasagot ka ng hindi oras. Oh wow! Lalo pang ang lumakas ang ulan at hangin kaya't bumalik na lang din kami sa aming hotel. Tignan nyo naman at para kaming mga basang sisiw ng oras na yan. Sabi ko nga ay dito na nga lang kami mag-dinner sa restaurant ng hotel. Ang ganda nga rin ng ambience sa loob ng restaurant. Kung hindi nga lang talaga maulan mga oras na yan ay talaga namang mas mai-enjoy ninyo ang view. Tayo na at mag-cheers at lumafang dahil hindi pa dyan nagtatapos ang aming gala. Kita-kits sa aming next adventure.